So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to guys, nandito tayo sa gitna ng palayan yata to, looban sa Ilawod. Ayan. So kasama natin guys si Nuwi. Pupunta tayo dun sa babuyan. Titingnan nga natin kung paano nila inaalagaan yung kanilang mga baboy. Parang ganda dito, fresh na fresh yung tubig. Linis. Eto guys, papunta na tayo dun. Napakaganda talagang 360 degree view. Ayan. So ito magandang gawin na isdaan to, Nuwi, o yun talagang ang ganda. So dito tayo guys sa Pilapil. Dahan-dahan lang kasi medyo basa yung yung tubig. May mga patubig sa palayan. Basa yung mga lupa. So mabuti na lang, medyo maganda-ganda na rin yung daanan dito. Pero medyo putik-putik pa din. Kaya ingat-ingat tayo. May kangkong pa Ayun. Kuya Buboy, ang ganda, may ilog pa dito. So eto guys yung babuyan nila. Eto. Nandun na si Nuwi. Ayun. Sir Buboy, po? Buboy Glidoro. Ayan. So nandito tayo guys sa babuyan ni Sir Buboy Glidoro. Ipapakita niya sa atin yung kung paano niya inaalagaan yung kanyang mga baboy. Boss, itong baboy na alagaan nyo ngayon, ano to? Native. Native. Ipakita mga bro. Ayan. Ilang taon na po itong baboy na to? 1 year and 2 months. 1 year and 2 months. Tapos nakailang anak na po to? Isa pa lang. Isa pa lang. Yung unang anak niya sir, ilan? 10. 10. Ayos po Bali po lang yun. Ito na po. Tapos ito na lang po yung natira. Nabili na yung 6 po. Ilang buwan na po ito? Isang buwan. Isang buwan. Malalaki po Kasi parang na-crossbreed ko rin sa yung hybrid. Opo. Yung anak nito, parang gagawin namin bulog. Opo. Pinakastang ko ito kasi nung una, pinakastang ko doon sa native din. Opo. Hindi siya na po. Oo. Yung pangalawang niya, Saka ako pinakastan doon sa Maganda po sir kasi mayroon po kaming nakita dati na ganyan na native. Halos yung ganito kalaki, halos inaabot ng 3 months, 4 months bago lumaki ng ganyan. Ayan. Ano pong pakain niya sa ganito, boss? Feed slot po o bali hinahalo ko. Kung mayroong yung darak. Pwede na po yun. Tapos dito naman po, boss, paano inaalagaan to? Anong pakain naman po dito sa Ganon din. Parang nung maliit pa siya, ganon, may halo din yung pakain. Pinapakawalan nyo rin po yung yan? Hindi po. Para nalabas ko din sila. Ako baga may pinagkakabitan po kayo, Maganda po, Ito po ang resulta. Tapos yung resulta ng yan. Maganda nga. Okay naman pala kahit. Bali ilang months po bago nyo pinabulugan yung inahin na yan? 7 months. 7 months, okay na po. Tapos yung pagbubuntis niya parang normal din na 114 days din po. Hindi naman po sir mahirap magpaanak sa ganyang klase ng mga baboy, mga native feed. Hindi naman. Kaya lang ako ginawa ko, binantayan ko rin kasi parang nahirapan siya kasi malalaki talaga yung anak niya. Ito sir, sa ganitong baboy, magkano pala yung puhunan nyo pagbili nyo sa kanya ng bago pa? Bali, yung big pa siya, 2.5. 2.5. Tapos pinalaki nyo hanggang sa lumaki siya. Yung sa isang buwan po, halos mga magkano yung average ng nakukonsumo niya in terms ng pera? Pagdating sa mga pakain, Bali dito, parang list lang yung dito tulad yun sa mga normal na baboy po, yung baboy tayo yung mga hybrid. Opo. Parang malaki yung Tapos pag na-ibenta nyo naman po yung mga piglets na magkano po ang range ng mga piglets? Ganon din.
2.5. 2.5 Tapos, din. tapos yung kapag may kumuha sa amin, Opo. medyo ganyan na. Yung kumaga mga malalaki. Bininta ko. Siyempre, malaki na, nag-gano'n na rin ako ng... Kumaga nag-invest na naman. Pre, kinuha. Ayos na rin po, ano. Maganda po yung ano, yung pag-aalaga. Dito sa tanong ko lang, etong babuyan na po ito, 1, 2, 3, 4 na butas ko, ano. Ito po ba, sir? Sabay-sabay na ginawa? Opo. Magkano po yung approximate, yung ganito na kalaki na babuyan? Approximate na gastos? Parang, kasi ano kasi na ganun to eh, hipag. Opo. Pero yung approximate lang, mga idea. Mga abutin siya ng 100 plus o 150? Hindi naman po. Hindi naman. Kasi Yes naman, mga 80. mga 80 plus. Kasi usually ngayon medyo mahal na po yung mga materials. Ano? Ito, ilan taon na po yung baboyan na ganito? Ano pa lang to? Maghihigit isang taon pa lang. More than 1 year na. No? Pero maganda po, no? Parang bagong-bago pa rin. No? Ibig sabihin, maintain talaga. So, paano nyo po na-maintain na ganito na sa tingin ko parang wala pang 1 year, parang bagong-bago pa yung pagkagawa, no? Okay. Ano lang? Linis lang. Palagi lang pag ano, linis lang. Opo. Hindi naman sir mahirap sa tubig dito. Hindi naman. Kasi mayroon naman kaming ano, yung water pump. Opo, tapos na water pump na lang, ano. Okay, hindi naman siya napapayo yung tubig. Ang ganda-ganda ng ano, ng alaging ano, baboy. Parang ano na eh, magpapakastano naman. Yung naglalandi na naman siya. Ayos ano, talagang ito. Talagang ano, sensitive siya kapag hinawakan. Pero oo. Kahit na nanganak siya, hawakan mo yung anak niya. Okay lang sa kanya. Oo. Hindi naman siya yung... Sa pagkain naman sir, hindi naman siya maselan sa pagkain. Medyo dito sa ano, ginawa ko yung beef mate. Para sabi ko, mura din. Yung hinalo ko yung beef mate. Tapos at saka ata. 3 araw pa lang, parang ayaw niya ata eh. Oo. Kung lang kinakain niya. Kumbaga parang nag-a-adjust pa siya, ano. Kaya mas sanay din. Pero nasubukan niyo po ba dito sa mga native fish na magpakain ng ano? Yung mga pagkain na regular na fish? Oo. Ano pong brand yung ginamit niyo before? Jetstar. So yung Jetstar po, Kahit ngayon, Jetstar pa rin yung gamit niya. yung Uno. Opo, medyo mahal na. Mahal. Mahal na po, no? Magkano na po usually ang average per sako ng Jetstar? Yung umaabot ng mga 1.8 o wala? Mahigit. Pero kumbaga mura na yun sa market, ano, kumpara sa ibang mga brands. Kumusta naman po yung ano sir, yung epekto, yung product sa baboy? Okay Ayos naman po, lumalaki naman. Ganito po ako. Ito po, pakita natin. Jetstar po ito. Tagpuan po ito ng outzone. Eto guys, sabi ni sir, ang ginagamit niyang pakain dito, Jetstar. So tayo usually, dun sa mga katropa natin, mga normal na pakain, mga Uno, Bimbi, Tigrolac, so halos mga ganon. Tapos ito, sabi ni Sir, Jetstar. So ngayon, nakikita na natin yun sa tindahan pero hindi pa natin nasubukan. Pero ito pala guys, yung resulta, parang halos Uno at saka Bimig din yung resulta. Sir, ano? Ito sir, ilang months na tong baboy na to? 1 month. 1 month na after nang mawalay. Ibig sabihin, malaki sila, ano? Talagang, ito 1 month pa lang guys. Ito 1 month pa lang guys after ng walay pero ganito nakalaki. So kung ikukumpara natin to guys sa iba, halos minsan parang 3 months to 2 months na to. Yung mga mahigit 2 months na to yung ganitong baboy. Pero nakita nyo naman guys yung quality ng baboy. Ito, kung titingnan nyo talagang parang bimig at saka parang Uno yung resulta. Ito sir, 4 na baboy yung nakikita ko. Ilan sila before? 10 piraso. Tapos binenta nyo na po yung iba. Kumusta naman po sir yung bentahan yun? Okay naman. Inaabot ng magkano yung isang baboy? 3.5. Pero ngayon lately bumagsak po yung presyo. Ano? Yung iba na may nag-2.8, nag-2.5. Sa ganun siya, medyo mahirap ano. Mahirap na yung presyo. Oo, yung pagkumo ng baboy. Bakit hindi kayo Yung before sir, magkano yung pinakamalaki na kinita nyo sa mga partner?
At ilang piraso yung pinenta? Bale, yung binta namin. Yung kasagsagan ng presyo? Yung maganda yung presyo. Oo. Yung inaabot ko ng ano. 180 per ata yun. 185 per kilo. Magandang. Parang nakabinta namin noon ng ano. Umabot ka ng 72,000. 72,000. Parang hindi na tayo. Limang piraso, 72,000. Maganda na po yun. Ano? Talagang ibig sabihin yung profit talaga nandun na ano. Tapos ang ginagamit nyo po yung sir dati, jet star na. Bale, nagpalit-palit ano. Palit-palit. Pag ano ko, una, yung gilid, tapos panalitan namin. Oo. Kasi parang mabaho ng ano yun. Yung amoy. Amoy ng iba kaya. Yan namin, uno. Opo. Yung uno, mataas naman pala yung ano, Opo. yung presyo. Oo. Sabi, may pumunta dito tayo ng technician, Opo. parang ilan Siya yung minsan. taga-ano. Oo. Ayos naman po. Ano? Okay lang pala. Ano po yung, paano nyo po inaalagaan ito bago nyo ibenta? Anong mga bakuna gamot na binibigay nyo? May technician kasi, pero yung usual yung antibiotic lang. Opo. Vitamin B Vitamin, complex. Nagbibigay po. Tapos yung pulga sir, ilang beses yung ginagawa? 3 buso. 3 beses. Habang sa grower period, nagpupurga pa rin kayo ng baboy, sir? Opo. Ayan. Bago magbinta po. Opo. Gaano ka-importante, sir, na purgahin natin yung baboy bago natin ibenta? Ay, kasi parang pag inanong talaga, tapos ilang days, Opo. parang umaano pa siya yung... Umaalsa pa yung katawan, talagang bumibigat pa, ano? Ano po sir yung mga suggestion nyo naman, yung payo nyo naman sa iba, bago sila magbenta ng baboy o habang nagbebenta sila ng baboy? Nakaranas po ba kayo na medyo yung malaki yung baboy pero kapag tinimbang medyo magaan? Yung parang ito yung parang gusto ng pigilan, ano? Nakaranas po ba kayo ng experience? Hindi naman. Sir? Hindi naman, talagang Talagang yung ano ko, tumaas pa nga ako. sakto doon sa expectation, no? Medyo tumaas pa nga ako. Okay. Ano po yung ginagamit niyo sir na timbangan? Yung mga bumibili sa inyo, anong timbangan? Sa akin, yung basko na lang. May sarili po kayong baskula. At least maganda Ay, hindi yung, ko, doon sa... yung sa ano. Pero marunong naman po kayong mag-estimate. Maganda yung ganun kasi at least ikaw mismo alam mo yung pagtimbang, ano. Kasi doon sa ibang mga katropa na hindi talaga marunong, talagang medyo napapaano sila kapag medyo bumaba. Kasi boss, maraming mga ano ngayon, di ba, maraming uso yung mga page, tapos yung may mga group. Tapos ang sinasabi ng iba, yung minsan magbebenta sila ng baboy, tapos yung expectation nila na 80 kilos, biglang 67, 58, yung parang sila na... Parang akala nila, dinadaya. Parang akala nila, dinadaya sila. Tapos ano naman po sa yung may papayo nyo na mga dapat iwasan sa mga baboy habang lumalaki sila? Pag maliit pa, huwag muna sobrang pagkain. Oo, huwag sobrang pagkain. Tapos yung tubig. Oo, hinay-hinay lang. Kasi kapag ano, kumakain ko yan. Nadudumi. Opo. Yung yung dumi nila. Opo. Kumusta naman po sa yung technician ng feed company? Ayos naman. Okay lang. Pumupunta naman dito. Ay, maganda yung gano'n, yung may post-sales service sila. Sa bagay, libre naman po yun, ano. Tapos minsan, ikaw na lang yung magpapakonsuelo sa kanila dahil siyempre pumunta sila. At least matiyak rin na safe at saka ligtas yung baboy. Okay. Ako, sir, nagugulat kasi itong mga baboy na to, katulad ng sabi nyo, alas 1 month pa lang sila after ng walay, pero talagang mga malalaki na. Usually, sir, ilang days kayo bago magbenta ng baboy? Yung mga partner, kasi sa experience nyo. Yung buwan ba? Oo, yung ilang buwan yung inaalagaan. Minsan kapag ko, halimbawa, parang sabi ko, ano na eh. Okay na. 80 plus na ako. Opo. Kahit 3 months and a half, o kaya... Pwede na. Pwede na rin. Opo. 3 months and 1 week. Pwede na. Yung mga ganun, sir, umaabot ng mga ilang kilo po? Ganun din. Yung estimate ko, paminsan nag-90 na. 90 kilo. Ang pinakamataas nyo, sir, na nabenta, ilang kilo? 95. Sa partner. 95 kilo. Pinakamababa naman, sir? 72. 72. Yun naman yung medyo parang... May uso rin ba yung mga tarifa, sir? Meron din. Meron tarifa. Kung dito ka sa mga may tarifa din. Oo. Ano po yung mas magandang magbenta? Sa mga tracking o yung dito sa mga nagparakatay natin sa sa bayan? Base sa experience nyo, saan mas Mas para kasi hindi pa ako nakano sa tracking talaga. Opo. Opo.
Dito ko lang sa atin natin pala. Palengke yung... Opo. Yung mga nagkakatay. Okay naman po sila, ano? Okay. Talagang pagbenta, bayad agad. Parang traffic din, ano? Ayun. Tingnan nyo guys, silipin ng ano, ipakita ko lang. Yeah. Talagang ano. Wala yung ano, yung Ito. bayad. Ito. Wala. Yung pinanganak siya. Tapos yung isa, walang fit yung isa. Oo. Paano sir yung solusyon sa ganon? Wala. Di ko naman, yung isa, bali siyam lang to Opo. nabuhay. Kasi yung isa, walang butas yung puwet. Walang butas yung puwet, namatay. Sa namatay. Oo. Kapag ganon, kinakatay nyo na. O hinayaan nyo muna. Inayaan ko mo. Mamatay. Kasi nakakaawa naman. Opo. Ang ganda sir, ano, ibig sabihin lang nito, talagang maganda yung pag-aalaga. Sabi nga nila, ang pag-aalaga ng baboy mix ng magandang ano, kulungan, management, pakain sa baboy, ayan, at saka yung mga pag-aalaga rin. So ito, nakikita natin na talagang ano, magaganda yung quality guys ng baboy dito sa ano, sa baboyan siya. So, sarili ko, may konting pasensya rin sa... Talagang maganda. At saka ang maganda dito guys, malinis yung ano, yung kulungan nila. Talagang ano, wala kang maaamoy na baboy. Hindi talaga yung star talaga, hindi po mabaho. Ayan, talagang komportable na kahit na dito ka kumain, okay lang, walang problema, walang amoy. So guys, maraming salamat sa pagsama sa atin. Dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at syempre, sama-sama tayo sa biyahe ng pag-asenso. Ayan, nagtitilian na yung mga aso at bago pa kami mahabol ng mga Doberman tsaka German Shepherd. So, mauna na tayo kay Noah. Nakakahingal.